Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang pagiging aktibo at responsableng batang Pilipino, pagsasakatuparan ng panatang makabayan. Sa araling ito, ating makikilala ang mahalagang impormasyong kaugnay ng panatang makabayan at hinding matutukoy ang kahulugan ng mga linya nito. Ating mapapahalagahan ang pagiging responsableng batang Pilipino sa pagpapatupad sa nilalaman ng panatang makabayan. Handa ka na ba? Bakit mahalagang maging responsable ang bata? Ano kaya ang mangyayari kung hindi natin tutuparin ang ating mga pangako? Ano ang ibig sabihin ng panatang makabayan para sa iyo? Ang Panatang Makabayan ay isa sa dalawang pambansang panunumpa ng Pilipinas. Ang isa pa ay ang panunumpa ng katapatan sa watawat. Ito ay binibigkas pagkatapos awitin ang lupang hinirang. Binibigkas ng nakatayo ng tuwid at nakataas ang kanang kamay. Ito ay isang pangako ng katapatan at pagmamahal sa Pilipinas. Sa bisa ng Republic Act No. 1265 na ipinatupad noong July 11, 1955, ang lahat ng paaralang pampubliko at pribado ay inatasang magsagawa ng flag ceremony. Dito ay aawitin ang ating pambansang awit at susundan ng mga panunumpa. Ang Department of Education o DepEd ang nagpatupad nito sa bisa ng Department Order No. 8 noong 1955. Kung kaya naman simula noon hanggang ngayon, isinasagawa na sa mga paaralan ang pagbigkas ng panatang makabayan bilang bahagi ng flag ceremony. Ang orihinal na Panatang Makabayan ay isinalin mula sa bersyong nakasulat sa wikang Ingles noong 1935. Nagkaroon ito ng rebisyon noong 2001 para gawing mas maikli at gumamit ng mga mas simpleng salita. Noong 2023, nagkaroon uli ng maliit na pagbabago sa ating panata kung saan ang salitang nagdarasal ay ginawang nananalangin na mas angkop para sa lahat ng relihiyon sa ating bansa. Tuwing nagsasagawa tayo ng flag ceremony, ay binibigkas mo ang panatang makabayan. Kabisado mo ba ito? Maaari mong panoorin ang Panatang Makabayan video na aking ginawa. Ilalagay ko ang link sa description. Mahalaga ang Panatang Makabayan sa ating mga Pilipino. Hindi lang ito dapat mabigkas ng maayos, dapat ding maunawaan at maisagawa natin ang mga pangakong sinusumpaan para sa bayan. Ang pagiging responsable ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Kung kaya naman sa araling ito, ating hihimayin o iisa-isahin natin ang bawat linya ng ating Panatang Makabayan, ang kahulugan nito at ang mga paraan kung paano mo matutupad ang mensahe nito. Halina at simulan na natin. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Ang ibig sabihin nito ay mahal natin ang ating bansa dahil dito tayo isinilang. Ito ang tahanan ng ating pamilya at ng ating lahi. Narito ang ilang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Mahal ko ang bansa ko kung iginagalang ko ang watawat at pambansang awit. Ginagamit ko ng may pagmamalaki ang wikang Filipino. Tinatangkilik ko ang lokal na produkto. Pinag-aaralan ko ang kasaysayan ng Pilipinas. Pinananatili ko ang kultura at tradisyon. At ipinagmamalaki kong ako ay Pilipino sa isip, sa salita at gawa.
Kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Ang mga linyang ito ay nagpapakitang ang bansa, pamilya at paaralan ay gumagabay upang tayo ay maging mabuting tao. Ang mga pagpapahalagang ito ay binibigyang diin sa pamamagitan ng sumusunod. Pagiging malakas. Isa sa mga karapatan ng tao ang mabuhay at magkaroon ng pamilyang mag-aalaga, mabibigyan ng tamang pagkain at sapat na pahinga. Sa mga paaralan naman ay may mga provision para sa pagpapalakas ng katawan, kasama na dito ang pag-eehersisyo at sports. Ang susunod naman ay ang pagiging masipag. Isa ito sa mga pagpapahalaga na binibigyan diin sa tahanan at sa paaralan. Ibig sabihin tayo mga mag-aaral, kayo mga mag-aaral, ay kailangang magsikap sa pag-aaral, pagtupad sa mga tungkulin, at magkaroon ng disiplina sa sarili. At ang pangatlo naman ay pagiging marangal. Itinuturo sa tahanan at paaralan ang pagiging tapat sa lahat ng oras, paggalang sa sarili at sa kapwa, pagsunod sa batas, at paggawa ng tama sa lahat ng pagkakataon, may nakakakita man o wala. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Isinasaad ng mga linyang ito na ang pakikinig at pagsunod sa mga payo ng magulang ay isa sa mga paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bansa at pagiging mabuting Pilipino. Kapag kasi ang isang bata ay sumusunod sa mga payo ng magulang, nahuhubog siya bilang mabuting tao at Pilipino. Ang mga payo ng magulang ay nagsisilbing gabay ng mga anak para sa mas magandang bukas. Narito ang mga karaniwang payo ng magulang. Maging magalang lalo na sa nakatatanda. Mag-aral ng mabuti. Maging responsable. Iwasan ang labis na paggamit ng gadget. Kumain ng masustansyang pagkain. Mag-ingat sa labas. Magtipid at mag-ipon. Piliin ang mabubuting kaibigan at manalangin araw-araw. Iyong tandaan, kapag sumusunod ang bata sa magulang, nahuhubog siya bilang mabuting mamamayan. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Ang disiplina sa paaralan ay paghahanda sa pagiging responsableng mamamayan. Nagpapakita kasi ito sa kahalagahan ng paghubog sa mga mag-aaral para maging responsable, disiplinado at may paggalang sa mga tuntunin. Kapag sumusunod ang mga mag-aaral sa mga tuntunin, nagiging mas maayos at ligtas ang paaralan. Nakatutulong ito para matuto ng mas mabuti ang mga mag-aaral. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng tuntunin sa paaralan. Paggalang sa guro at kaklase, pagpasok ng tama sa oras, pagsusuot ng tamang uniforme, paggawa ng takdang aralin, hindi pangongopya, hindi pambubuli, paglilinis ng paligid, at pagsunod sa student handbook. Kapag sumusunod tayo, nagiging maayos at ligtas ang paaralan, kung kaya naman magiging ligtas din ang bawat isa na nasa loob ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nananalangin ng buong katapatan. Ang mga linyang ito mula sa Panatang Makabayan ay nagsasaad na dapat maging responsable ang mga mamamayan sa pagtupad sa kani-kanilang mga tungkulin. Sa pamamagitan nito, ang bawat isa ay magiging kapaki-pakinabang at makabuluhan sa bayan. Narito ang kahulugan ng bawat bahagi. Tutuparin ang tungkulin. Ibig sabihin, dapat marunong tayong sumunod sa batas. Marunong tayong gumalang sa karapatan ng iba at maging mabuting mamamayan. Naglilingkod.
Ang salitang naglilingkod sa mga linyang ito ay nagsasabi ng kahandang magbigay ng oras at makapagbahagi ng materyal na bagay, kaalaman at kakayahan para sa kapwa at sa bayan. Halimbawa, maaari tayong sumali sa clean-up drive, magtanim ng puno, tumulong sa panahon ng sakuna, at magbahagi ng kaalaman. Nag-aaral. Ang bawat Pilipino ay may karapatan sa edukasyon na may katumbas na tungkuling mag-aral ng mabuti. Kung kaya naman kayo mga mag-aaral, kailangan nyo mag-aral ng mabuti, tapusin ang pag-aaral upang sa pagdating ng panahon ay gamitin ang natutuhan para makatulong sa bayan. At ang panghuli naman ay nananalangin. Tayo dapat ay humihingi ng gabay sa Diyos, nagpapasalamat at manalangin ng tapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Handa tayong magsikap at maglingkod para sa ikauunlad ng bansa. Paano ito maisasagawa? Sa pag-aalay ng buhay, halimbawa ang mga sundalo at pulis ay handa silang ibuwis ang kanilang buhay upang ipagtanggol ang mga mamamayan at ang ating bayan. Bilang sibilyan naman, maaari tayong tumulong sa komunidad at sa mga sakuna. Pag-aalay ng pangarap para sa bayan. Tiyak na makatutulong ka sa iyong komunidad at sa bansa sa iyong pagtupad sa iyong mga pangarap. Halimbawa, dahil pinapangarap mong maging guro sa hinaharap, ay makapagtuturo ka sa mga bata na maraming mabubuting bagay. Mahalaga rin ang paghikayat sa iba, lalo na sa mga kapwa-bata na mangarap din dahil hindi lang para sa sarili, kundi ito ay para sa bayan din. Pagsusumikap. Magsikap sa pag-aaral at gamitin ang natutuhan, talento at kakayahan sa pagpapaunlad ng komunidad at ng bansa. Mahalaga rin na magsumikap sa paglinang ng mabubuting kaugalian at disiplinang magagamit sa pagsasagawa ng mga tungkulin. Iyong tandaan, ang pagiging aktibo at responsableng batang Pilipino ay naipapakita sa pagmamahal sa bansa, pagsunod sa magulang, pagsunod sa tuntunin ng paaralan, pagsisikap sa pag-aaral, paglilingkod sa kapwa, at pananalangin at paggawa ng tama. Kilalanin ang mahalagang impormasyong kaugnay ng panatang makabayan. Piliin ang tamang sagot. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Ano ang pangunahing mensahe ng panatang makabayan? A. Ipakita ang pagmamahal sa bayan. B. Paunlarin ang ekonomiya ng bansa. C. Isulong ang pag-aaral ng matematika at agham. Ang tamang sagot ay A. Ipakita ang pagmamahal sa bayan. Ano ang kilos na nagpapakita ng panunumpa? A. Pagtataas ng kanang kamay. B. Pagtingin ng tuwid sa watawat. C. Pagtahimik at paghinto sa ginagawa. Ang tamang sagot ay A. Pagtataas ng kanang kamay. Aling batas ang nagtatakda ng paggamit ng panatang makabayan bilang bahagi ng flag ceremony sa mga paaralan? A. Republic Act number 1075. B. Republic Act number 1125. C. Republic Act number 1265. Ang tamang sagot ay C. Republic Act number 1265. Anong taon ipinatupad ang batas na isinagot mo sa tanong na nasa itaas? A. 1950. B. 1955. C. 1965.
Ito ay B. 1955. Ang pagiging tapat sa salita at sa gawa ay nagpapakita ng anong pagpapahalaga na kaugnay ng panata. A. Katamaran. B. Katapatan. C. Kaiinggitan. Ito ay B. Katapatan. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagtupad sa tungkulin bilang batang Pilipino? A. Pag-iwas sa responsibilidad. B. Paggawa ng takdang aralin sa tamang oras. C. Pagliban sa klase ng walang dahilan. Ito ay B. Paggawa ng takdang aralin sa tamang oras. Anong ahensya ng gobyerno ang responsable sa pagpapabigkas ng panatang makabayan sa mga bata sa paaralan? A. Department of Education o DepEd. B. Department of Social Welfare and Development o DSWD. C. Department of the Interior and Local Government o DILG. Ito ay A. Department of Education or DepEd. Ano ang pangunahing layunin ng pagbigkas ng panatang makabayan sa paaralan? A. Upang matapos agad ang flag ceremony. B. Upang ipakita ang katapatan at pagmamahal sa bansa. C. Upang makapaglaro pagkatapos. Ito ay B. Upang ipakita ang katapatan at pagmamahal sa bansa. Bakit mahalagang maunawaan ang kahulugan ng panatang makabayan? A. Para masabi lamang ito. B. Para maisabuhay ang mga pangako. C. Para matapos agad ang programa. Ito ay B. Para maisabuhay ang mga pangako. Ano ang dapat gawin kapag binibigkas ang panatang makabayan? A. Makipagkwentuhan sa katabi. B. Tumayo ng maayos at magbigay galang. C. Umupo sa gilid. Ito ay B. Tumayo ng maayos at magbigay galang. Ano ang ipinapakita ng mag-aaral na taimtim na bumibigkas ng panata? A. Pagiging makasarili. B. Paggalang at pagpapahalaga sa bayan. C. Pagmamadali. Ang tamang sagot ay B. Paggalang at pagpapahalaga sa bayan. Alin sa mga sumusunod ang hindi kaugnay ng panatang makabayan? A. Pagtupad sa tungkulin. B. Pagmamahal sa bansa. C. Panonood ng telebisyon buong araw. Ang sagot ay C. Panonood ng telebisyon buong araw. Ano ang dapat maramdaman ng isang mag-aaral habang binibigkas ang panatang makabayan? A. Pagmamalaki bilang Pilipino. B. Pagkahiya. C. Pagkainip. Ang tamang sagot ay A. Pagmamalaki bilang Pilipino. Ano ang kaugnayan ng panatang makabayan sa pang-araw-araw na buhay ng mag-aaral? A. Gabay ito sa wastong asal at responsibilidad. B. Para lamang sa flag ceremony. C. Wala itong kinalaman sa buhay. Ang tamang sagot ay A. Gabay ito sa wastong asal at responsibilidad. Ang paggalang sa watawat habang binibigkas ang panata ay nagpapakita ng A. Pagiging makabayan. B. Pagiging pasaway. C. Pagiging makasarili. Ito ay pagiging makabayan A. Kailan karaniwang binibigkas ang panatang makabayan? A. Bago umuwi. B. Pagkatapos awitin ang lupang hinirang. C. Bago mag-recess. Ito ay B. Pagkatapos awitin ang lupang hinirang. Ano ang tamang kilos habang binibigkas ang panata? A. Nakaupo ng tahimik.
B. Nakataas ang kanang kamay. C. Nakayuko. Ito ay B. Nakataas ang kanang kamay. Ano ang ipinapakita kapag sumusunod sa tuntunin ng paaralan? A. Katamaran. B. Disiplina. C. Pagmamalaki. Ang tamang sagot ay disiplina B. Ano ang ibig sabihin ng pagiging marangal? A. Laging nananalo. B. Mayaman. C. Tapat at gumagawa ng tama. Ito ay C. Tapat at gumagawa ng tama. Hindi nangopya si Paulo sa pagsusulit kahit nahihirapan siya. Ano ang kanyang ipinakita? A. Katapatan. B. Katamaran. C. Pagiging makasarili. Ito ay katapatan A. Sumali sila sa clean-up drive sa kanilang barangay. Anong linya ng panata ang kanyang isinasagawa? A. Naglilingkod. B. Naglalaro. C. Nagpapahinga. Ito ay A. Naglilingkod. Pinili ni Maria ang masustansyang pagkain kaysa junk food. Ano ang kanyang pinapahalagahan? A. Pagiging malakas. B. Pagiging tamad. C. Pagiging maluho. Ito ay A. Pagiging malakas. Pinagsabihan si Lily ng kanyang magulang na mag-aral muna bago maglaro, at siya ay sumunod. Ano ang kanyang ginawa? A. Diringgin ang payo ng magulang. B. Hindi sumunod. C. Nagalit. Ito ay A. Diringgin ang payo ng magulang. Nag-aaral ng mabuti si Leia upang maging guro balang araw. Ano ang kanyang isinasakatuparan? A. Pag-aalay ng pangarap sa bayan. B. Pagiging tamad. C. Pagiging makasarili. Ang tamang sagot ay A. Pag-aalay ng pangarap sa bayan. Nagpasalamat si Tim sa Diyos bago magsimula ang klase. Anong bahagi ng panata ang kanyang isinasagawa? A. Nananalangin. B. Naglalaro. C. Nagpapahinga. Ito ay A. Nananalangin. Ano ang ibig sabihin ng tutuparin ko ang tungkulin? A. Hindi gagawin ang responsibilidad. B. Gagampanan ang responsibilidad bilang mamamayan. C. Magtatago sa tungkulin. Ang tamang sagot ay B. Gampanan ang responsibilidad bilang mamamayan. Ito ay isa sa dalawang pambansang panunumpa ng Pilipinas. A. Bayang Magiliw. B. Lupang Hinirang. C. Panatang Makabayan. Ito ang C. Panatang Makabayan. Ano ang dapat gawin kung mahal mo ang Pilipinas? A. Sirain ang kalikasan. B. Tumulong sa komunidad. C. Magkalat. Ang tamang sagot ay B. Tumulong sa komunidad. Tukuyin ang taon ng mahalagang pagbabago sa Panatang Makabayan. Ang mga taong pagpipilian ay 1935, 2001, 2023, 2020. Ang salitang nagdadasal ay ginawang nananalangin. Ito ay taong 2023 o 2023. Isinalin ito mula sa Ingles. Ito ay taong 1935. Pinaikli at ginawang mas simple ang mga salita. Ito ay taong 2001. Tukuyin ang kahulugan ng mga linya ng Panatang Makabayan na nakasulat sa Hanay A. Piliin ang sagot mula sa mga nasa Hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa unang hanay.
Maaari mo ring gawin ang pagsasanay na ito sa iyong kwaderno. Narito ang mga linya ng Panatang Makabayan at ang kanilang mga kahulugan. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Ang tamang sagot ay F. Mahal natin ang ating bansa dahil dito tayo isinilang. Ito ang tahanan ng ating pamilya. Kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Ang tamang sagot ay E. Ang bansa, pamilya at paaralan ay gumagabay upang tayo ay maging mabuting tao. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Ang tamang sagot ay D. Ang pakikinig at pagsunod sa magulang ay paraan ng pagiging mabuting Pilipino. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Ang tamang sagot ay A. Ang disiplina sa paaralan ay paghahanda sa pagiging responsableng mamamayan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nananalangin ng buong katapatan. Ang tamang sagot ay C. Magsunod sa batas, magbahagi ng kaalaman, mag-aral ng mabuti at humingi ng gabay sa Diyos. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Ang tamang sagot ay B. Handa tayong magsikap at maglingkod para sa ikauunlad ng bansa. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.